Laspag na ng ma-recover ang isang sasakyang nirentahan noong 2022 pero hindi sinauli. Dalawa ang arestado sa umunoy rentangay modus. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtulong. Pulis kami ako tatakbo. Alam niyo bang kanak sa sakyan ito? Pagbaba pa lang ng sasakyan, Si Brian. dinakip agad ng mga pulis ang lalaking ito. Sino po ko? Ang cellphone. Palaga. Ang sasakyan daw kasi na kanyang dala, karnap umano. Bakit kami possession ng karnap na sakyan yan? Pero wala po akong alam dyan. Hindi mo alam. Depensa ng inarestong lalaki, pinamaneho lang sa kanya ang sasakyan at hindi raw niya alam na nakaw ito. Ikinanta niya kung kanino galing ang sasakyan sa follow-up operation. Inuuli ka namin sa Sige na. Kami sa likod. Galing sa Municipal Trial Court. Nadakip ang sinasabing umupa ng sasakyan, may 3 taon na ang nakakalipas. 12,000 pesos monthly ay rerentahan po ang kanyang sasakyan. Sa mga una hanggang 2 buwan ay naging maayos po ang kanilang bayarin. Pero pagdating po ng mga ilang buwan na, doon na po napag-alaman ng ating pong biktima na siya po ay na biktima po na tinatawag po natin rentangay. Labis ang sama ng loob ng mga biktima dahil bukod sa nawalan sila ng panghanap buhay, ganito na ang itsura ng kanilang sasakyan nang ma-recover ng mga pulis. Nalaspag na. At syempre po sa loob po ng 3 taon, hindi po talaga na maibabalik yung kagandahan o imahe po ng kanyang bagong sasakyan. Wala pang pahayag ang mga suspect na nasa kustudiya ngayon ng PNP, HPG Bulacan. They will show you a large amount of money. Marapat lamang na alamin po nila ang kabuuang detalye ng magrerenta po sa kanila pong mga sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Bukas o sa Huwebes na iaanunsyo ng Pangulo kung sino ang mga bubuo sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. At kabilang sa sisiyasatin ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez at ang ibang idinawit ng mag-asawang Diskaya. Mula sa Cambodia, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Vicky, nakabalik na dyan sa Pilipinas kaninang hapon si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang 3 araw niyang state visit dito. Inuwi niya ang 5 kasunduan sa negosyo mula rito sa Cambodia. Pero bago siya umalis dito sa Phnom Penh ay inanunsyo ng Pangulo na papangalanan niya na sa susunod na 2 araw kung sino-sino yung mga bubuo ng Independent Commission. Tomorrow, the day after. Within the next 48 hours, I will already announce the powers that we are granting to the Independent Commission and the members of the Independent Commission. Ito ang anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos bago siya umuwi sa Pilipinas matapos ang 3 araw niyang state visit dito sa Cambodia. Wala pa mang mga pangalan, may isa nang siniguro ang Pangulo. Bibigyan ng subpoena powers ang Independent Commission para makapagpatawag ito ng mga testigo at makakuha ng mga impormasyon. Pero may nagbumungkahi rin daw na bigyan ito ng kapangyarihang magpataw ng contempt sa mga testigong magsisinungaling, hindi sasagot o hindi sisipot sa subpoena. This is an investigative commission. So they are not there to actually mete out punishment to whoever. They are there to find out the facts. Kung ano ang findings nila, dadalhin ngayon nila sa DOJ, dadalhin nila sa Ombudsman, kung saan. Sabi ng Pangulo kasama sa iimbestigahan ng komisyon ng mga pangalang idinawit ng mag-asawang Diskaya sa korupsyon sa flood control projects. Isa sa mga lumutang na pangalan sa pagdinig ang pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez na ayon sa mga Diskaya, ilang beses daw binabanggit ng isang kongresistang katransaksyon umano nila na malapit na kaibigan daw nito. We'll see kung name dropping lang or if there's something more substantial to it. Kung totoo, totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that. Haka-haka lang. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. Sabi ng Pangulo, hindi niya masasabing tagumpay ang kanyang administrasyon kung hindi niya maaayos ang sistemang nagresulta sa korupsyon sa mga flood control.
Mahirap naman siguro pagka malis ako dito sa posisyon at hindi ko naman wala akong nagawa para pagandahin ang sistema. Hindi ko sasabihin successful ang naging administrasyon ko. Nagkomento rin ang Pangulo sa pagpapalit ng liderato ng Senado na tila inasahan na raw niyang mangyayari. Alam naman ninyo na meron talagang galaw that has been going on for the last at least a month that would bring us to this change of leadership. If Senator Soto is now the SP again, then I do not see that it will change very much from what our agenda has, that we had agreed upon when Senator Cheese was SP. Lakas ng hangin. Vicky, pinatatanggal na rin ng Pangulo yung Vicky, pinatatanggal na ng Pangulo yung 200 bilyong pisong flood control budget para sa susunod na taon. Ilaan na lang daw yan sa edukasyon, sa kalusugan at sa iba pang ahensyang nangangailangan ng pondo. Minatira pa naman din daw kasi sa flood control budget para sa taong ngayong 2025. Yan muna ang latest mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! From taping ng movie, kanya-kanyang series, hanggang sa pagiging real-life students, time management is the key para sa sparkle artists na sina Alan Ansay, Sofia Pablo at Bryce Eusebio. Makichika kay Aubrey Carampel. Getting ready na sina Sparkle Love Team Allen Ansay at Sofia Pablo sa first movie nila together na collab horror film na Wag Kang Titingin. This month na sila magsisimulang mag-shoot. Hindi lang siya basta horror story. Yung pagka-horror po niya may lalim. Pulis ako. Bukod sa movie, napapanood naman si Allen ngayon sa Kapuso action series na Sanggang Dikit for Real, kung saan gumaganap siya bilang undercover agent. Medyo matured talaga pati pananalita, yung mga galaw niya kasi talagang pulis siya dito. Nagsimula na rin si Allen as guest co-host sa TikTok Lock, kung saan binigyan siya ng warm welcome ng mga tiktropa. Medyo marami na nagbago pero yung pakiramdam na talagang pamilya sa loob. Di biro ang busy showbiz schedules ni na Allen at Sofia dahil pinagsasabay rin nila ang pag-aaral as college freshmen taking up Bachelor of Arts in Communication. Mahirap daw pero time management is key. Kung ano po may break sa taping, gagawa kami ng PowerPoint presentation. Mag-record kami. Or kung ano po may schedule ng morning, tas gabi na ulit. Yung in-between po na yon gagawin namin lahat ng recorded presentations namin. Effort talaga. Kaklase ni na Allen at Sofia si Maka star Bryce Eusebio na tulad nila ay pinipilit ding pagsabayin ang pag-aaral at trabaho. Big help naman ang kanilang career dahil relate ito sa kinuha nilang kurso. Medyo may onting kaalaman na rin ako sa mga tinatakil namin ngayon, which is good for me. Very familiar. Yeah, very familiar. Bukod sa studies, busy rin si Bryce ngayon sa taping sa pagsisimula ng bagong season ng Maka, ang Maka Love Stream. Mas colorful, mas light yung stories, pero nandun pa rin yung mga, yung parang signature din na Maka talaga na it really tackles like the problems of teenagers. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Sinisilip na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang financial transactions ng mga kontraktor na iniuugnay sa anomalyang mga flood control project. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, nakikipag-ugnayan sila sa ibang government agencies gaya ng Ombudsman, BIR at NBI. Pwede anyang maglabas ng freeze order ang Court of Appeals sakaling hilingin ng AMLAC at kung makitaan ng sapat na batayan para paniwalaang konektado ang yaman sa isang iligal na aktibidad o krimen. Anya, maituturing kasing predicate offense ang katiwalian, tax evasion at smuggling sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act o AMLA. Kung ang Philippine Coast Guard meron ng BRP Gabriela Silang, ang Philippine Navy naman magkakaroon na ng BRP Diego Silang. Tulad ng mag-asawang bayani kung kanino isinunod ang kanilang pangalan, malaki
ang papel nila sa pagtatanggol sa bansa. Nakatutok si Chino Gaston. Nagtagpo sa dagat ng Zambales kahapon ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard at ang pinakabagong Malvar-class frigate ng Philippine Navy, FFG-07. Matapos ang pagsusuri at commissioning ay papangalanan ng huli na BRP Diego Silang. Sunod naman sa pangalan ng asawa ni Gabriela Silang na isa rin sa mga Pilipinong unang nag-aklas laban sa pamumuno ng mga Espanyol. The soon-to-be BRP Diego Silang will still undergo final preparations, acceptance procedures, and commissioning before officially joining the Philippine Navy's active fleet. Upon joining the active fleet, the 2nd Miguel Malvar-class frigate will enhance the Philippine Navy's operational readiness, maritime domain protection, and capability to uphold a free, secure, and rules-based international order. Ang Diego Silang ang pangalawang Malvar-class frigate ng Pilipinas na gawang South Korea at bahagi lang ng pagpaparami ng naval assets ng bansa. Naisumite na rin ng Philippine Navy ang kanilang report sa Department of National Defense matapos inspeksyonin ang 6 na Abukuma-class destroyers na balak ibigay ng Japan. It doesn't mean that if these are old or 20, 30-year-old ships, we could not use them. Again, we will submit to the decision of DND if we could go for the brand new ones and wait for their delivery, or in the meantime, as a stopgap measure, use what is being offered to us by the Self-Defense Force of Japan. Habang nagpapalakas ang Philippine Navy, mga missiles, eroplano at drones naman ang balak idagdag ng Philippine Army para mapatibay ang territorial defense mula sa kalupaan. We're looking at the lessons right now, what's happening in the Ukraine and Russian war. And we have so many things to learn about drone operations. So the different services, meron din silang right now acquisition, and we have our own also, and integrating it on the force structure that we're looking at for territorial defense. Samantala, 2 Chinese Coast Guard vessels at 7 fishing militia ships na lang ang namamalagi malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal mula sa average na 24 na barko ng China na namataan doon nitong mga nakalipas na 2 linggo. Tiniyak ng Philippine Navy na patuloy na nahahatira ng supply at nakakapagpalitan pa rin ng mga sundalo sa nakasadsad na barko sa kabila ng mga panggigipit ng China. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Hindi na lang hobby ang kite flying o pagpapalipad ng saranggola. Sa Ireland kasi, ginagamit na rin yan bilang innovation to generate clean energy. At may potensyal pang makatulong sa malalayong komunidad at isla dahil portable. Tara, let's change the game! Imbis na pagbababad sa gadget, ang favorite libangan ng magkapatid na si Jean and Jane Lee ay ang pagpapalipad ng saranggola. Ano yung favorite part nyo sa kite flying? Pag nagpapalipad po na parang nagugustuhan ko po. Nagbabanding po kami magpapamilya. Lumaban na rin sila sa Kite Flying Festival sa kanilang lungsod, winning first and second place. Ang hobby na ito, impluwensya raw ng kanilang ama na si RJ. Natutuwa talaga ako dahil nakakaiwas sila kahit papano sa paggagadget. Na nakakapag-exercise sila. Pinapawisan sila, gano'n, tumatakbo sila. Ano yung tips sa akin? Safety first po. Like, kunwari po, gumapin po ng mga gloves. Pag pabaksak na po, kunin niyo po yung tali, tas ganunin niyo na po para po hindi na bumaksak. Let's change the game. Paliparin na natin. Pero alam nyo ba na isang giant kite ang ginagamit sa Ireland para maka-generate ng electricity from wind energy? Silipin natin. Sa western seaboard ng Ireland, matatagpuan ang pinakamalakas na wind speed sa Europe. Kaya naman dito ang napiling first official test site ng panibagong tech to harness wind energy. Binuo ng isang Netherlands-based startup ang isang uri ng airborne wind energy system. Dito, no need magtayo ng wind turbines. Dahil ang gamit, giant kites
na tinawag din nilang Kite Power. It's very new technology, and we're kind of looking to capture the power of the wind in a new, more economical, more eco-friendly way. Ang hugis ng Kite Power maiahalin tulad sa mga ginagamit sa paragliding na nasa 60 to 80 square meters ang laki. Ang skeleton nito gawa sa hybrid ng inflatable and fixed fiberglass to keep it strong yet lightweight. Pero paano nga ba ito nakakapag-produce ng electricity? Una, ang reel out. Kinakabit ang kite sa linya na konektado sa ground station. And when that's set, time for liftoff. Lilipad ito in figures of eight para hatakin ang cable na nagpapaikot sa generator to produce electrical energy. Pag naubos na ang cable, hahatakin ito pabalik para maulit ang cycle. Kaya nitong mag-generate ng 30 kilowatts continuous net power o humigit kumulang 4,000 kilowatt hours kada buwan. Sapat na para sa 20 houses per month. At dahil portable ang Kite Power, malaki ang potensyal nito to bring clean energy sa remote and island communities. There you have it mga kapuso, mula libangan turned into innovation to generate clean energy. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Walang pati ng GMA Kapuso Foundation sa paghahatid ng tulong. Matapos ang ating isinagawang Operation Bayanihan para sa mga nasalanta ng Bagyong Emong sa Pangasinan, binalikan naman natin sila para magkaroon sila ng maayos na masisilungan sa ilalim naman ng Silong Kapuso Project. Maraming residente sa Bani sa Pangasinan ang halos walang masilungan matapos manalasa ang Bagyong Emong nitong Hulyo. Kabilang dyan si Estrelita na ating nakilala sa isinagawa nating Operation Bayanihan sa lugar. Mag-isa na lang sa buhay si Estrelita, tila gumuho daw ang kanyang mundo nang masira ang kanyang naipundar na bahay sa pamamagitan ng pagsasaka. Pagtapos ng harvest ng palay, pupunta ako doon sa hardware, magda-down ako hanggang nabuo ko yung isang buong bahay. At para may pansamantalang masilungan, pinagtyaga-tyagaan niya ang luma at butas na yero. Makalipas ang 5 linggo, binalikan ng GMA Kapuso Foundation ang bayan ng Bani para magsagawa ng Silong Kapuso Project kasama ang 51st Engineer Brigade at 71st Infantry Battalion ng Philippine Army. Hatid natin ang yero, kahoy at iba pang roofing materials para sa 75 residente. Namahagi rin tayo ng mga food packs at hygiene kits. Kabilang sa ating sinurpresa, si Estrelita. Masaya, madam. Talagang abot sa langit po ang saya ko, madam. Natulungan, hindi lang po ako ang natulungan ninyo, marami po kami. Binalikan din natin ang kapitbahay ni Estrelita na si Jerome at ipinaayos ang kanilang bahay. Makakabalik na po kami sa sarili po naming tahanan, ma'am. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.